Well, it's just a suggestion, no? She's not asking us to spend 500, no? Challenge siya, no? Pero yes, challenging, no? Medyo mahirap maghanap, no? Pero yes, kaya naman talaga. When I say kaya naman, medyo mahirap. No? Maghanap ka ng produktong medyo mas mura, hindi yung prime brand. Yeah. Doon sa naging sinabi nga po ng Department of Trade and Industry na kaya daw itong 500 pesos na bilang budget po para sa Noche Buena items. Sa tingin po ninyo, realistic po itong panukalang ito o suggestion o sinabi po o pahayag ng DTI? Well, it's just a suggestion, no? She's not asking us to spend 500, no? Challenge siya, no? Pero yes, challenging, no? Medyo mahirap maghanap, no? Pero yes, kaya naman talaga. When I say kaya naman, medyo mahirap. No? Maghanap ka ng produktong medyo mas mura, hindi yung prime brand. Yeah. Opo. Pero considering, nasa magkano na ho ba yung mga presyohan natin? Kasi siyempre, ang sabi ng mga kababayan natin, tumataas. Hindi kaya itong budget na ito, 500 pesos na budget para doon sa mga sinabi po ni ni DTI Secretary Roque. Yes, mas realistic siguro mga 700, no? Pero for a family of 4. Kaya lang, yung 500, pero mga vlogger na sinubok nila at pinakita, pinost nila, no? Na kaya naman, maganda ng 3 dishes, no? For a family of 4. Yun ang kabilang, kailangan madiskarte ka. Pero so far naman, may mga paggalaw ho ba tayo? Nakikita, Direktor, sa mga supermarkets ngayon sa pagdating naman sa presyohan ng mga pangunahing Noche Buena items tulad ng pasta, itong... wala pa. Oo, wala pa. Masyado baga pa. Hindi pa namimili ng tao eh. I mean, pakonti-konti lang kung namili ng tao. Yung may kaya, anytime pwede bumili. Pero yung mga naghintay pa ng 13th month, no? Hindi pa, kahit nakuha na nila yung kanilang 13th month, hindi pa priority ang pagkain nila. Regalo at pamasko sa mga kamag-anak ang kanilang priority right now. Opo. Para tugunan itong pagkasabayan na lang, itong mga sinabi po ng DTI Secretary, ano naman po yung nakikita po ninyo? May mga promos o may mga hakbang-hubang ginagawa yung mga supermarkets para pagkasyahin yung 500 pesos na yan na sinasabi po ng DTI? Hindi lahat ng supermarket ay merong sale section, no? Pero yung iba, whole year round may sale section. So hindi lang during Christmas, no? Pero especially during Christmas. Dahil mga manufacturers, nag-aabol ng quota. Gusto nila, may target sila. So pinupush out nila kanilang natambakan na produkto na hindi nabenta during the year. Opo. Pero may possibility ho bang mga pagtaas sa presyo natin, ng mga pangunahing bilihin ngayon, Direktor, lalo na't papalapit na po yung Pasko? Well, price is always a function of supply and demand. So kapag hindi even ang distribution, certain areas sa country natin at tinabanan sa kuna or lumakas ang pagbenta ng relief goods, no? Or corporate giving, no? For one reason or the other, kukulangin ang supply doon sa lugar na yun at pag nag-replenish ang mga tindahan doon sa lugar na yun, mas mataas na yung kuha nila. So mas mataas at pasa nila. Yun ang dahilan kung bakit. Hindi dahil lang kasi yung iba, sarado ng delivery 2 weeks before Christmas ang mga distributors So hindi pwedeng tumaas dahil lang gusto ng supply, gusto ng retailer na itaas para kumita na malaki. So palengke siguro kasi araw-araw ang delivery ng mga fresh produce, no? Pag tumaas ang gasolina lang, tatama na sila talaga. Pero sa supermarket, medyo stable ang prices. Saka processed goods yan Hindi naman kahapon ginawa. Earlier pa ginawa yan bago deliver sa atin. Opo. So, ang malinaw dito, wala pang mga paggalaw, wala pang pagtaas sa presyohan. So, either mga siguro ilang araw bago yung Pasko, ganun, possible, inaasahan natin, Direktor, yung mga pagtaas nga ng presyo? During the last few years, paiksi ng paiksi. 3 days before Christmas in most supermarkets. Siguro 4 days, 5 days, hindi katulad dati 2 weeks before or a week before, medyo nagsana ng tao sa mga tindahan. Number one, konti tindahan doon. Dumami yung tindahan ngayon. Everywhere. Convenience stores, mga hard discounters, no? Daming umusbong, no? So, kahit paboritong drugstore ng taong bayan,
nagkaroon ng grocery section, di ba? So marami ng choice na pwedeng puntahan ng taong bayan para mabili. Dahil doon, hindi na sila nagmamadali. Ang feeling nila, marami naman yan di ba? Opo. So ang payo po ninyo sa ating mga kababayan, sa halip na bumili doon sa mga araw po, o 4 days o 3 days before Christmas, dapat ngayon pa lang, maaga pa lang ay maghanda na. Parang ganun po, Director. Correct. Kasi syempre, hindi naman iwas taas presyo Iwas stress. Di ba? Mag-Christmas na, tsaka ka nakapila ka, walang parking space, traffic, umulan pa, bumaha pa, halimbawa, di ba? Yan ang number one problem ngayon, di ba? So, iwasan mo na lahat yan kung may pambili ka. Opo. Kung wala kang pambili, wala kang choice, di ba? Pero kung may pambili ka, at alam mo nang ihanda mo, medyo mabili ka na ngayon. Hindi naman kailangan lahat kompleto di ba? Pero kung konti lang kailangan mo, kahit masaya na tindahan, pwede mo puntahan. Pataas ng konti man ang presyo, konti na lang kailangan mo. Hindi yung lahat sabay-sabay mo pipilit last minute. Opo. Pero madalas mga promos, mga sales pong inaasahan natin sa mga ganun pong mga panahon, Director, ano? Ngayon pa lang marami na. Like I said, may mga tindahan na whole year round. Buong taon, may makikita ka sale item. Opo. Pero kumusta po yung observation po ninyo sa yung behavior po ng mga consumers natin, yung pag-shopping po nila? Mas madalas ba naghihintay sila ng mga promos o ngayon pa lang talagang bumibili na sila? Parang ganun po. Kumusta po yung behavior ng mga consumers po ninyo batay sa monitoring? This year in particular, mababa, dampened ang spirits ng mamimili. Consumer confidence is down. Business confidence is down because of all these investigations about corruption. May belt tightening for those who are daily wage earners and middle class people. They don't know whether next year will be a better year. So medyo hindi sila maluwag sa kanilang pagbili ng items. So kaya yun, medyo matumal ang bentahan kahit na mga nagbebenta ng regalo. Ito sabi nila. Wow. So ibig sabihin mas matumal ngayon kumpara sa mga nakaraang mga taon. Yun ang feeling right now. With ilang araw na mag-Christmas na tayo, di ba? Yes. 22 days. Yun. At laking impact po nitong mga issue ng korupsyon sa ating pamahalaan. Psychological, di ba? Kaya lang, that's what, when you say behavior, it's psychological, di ba? So, it dampens the spirit. So, medyo, nag-hold back ang mga pamimili. Yeah. Sa pananaw po ng asosasyon, Director, mas kailangan ba na mas malakas na price monitoring o yung intervention mula sa gobyerno sa panahon po ng holidays? Well, matumal na nga, magtataas pa ng presyo, lalo walang bibili, di ba? Competition keeps us in check. Tapos ganun pang nag-belt tightening ang tao, all the more, I'm not saying there's no need to monitor, pero competition will keep the stores in check. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Director, paano ho ba, ano yung mga possible na gagawin po ninyo, ng grupo po ninyo, ng industriya, para industry players, para maibsan naman po yung tawag itong burden ng mga consumers? Well, normally kapag overstock ng isang tindahan, isang outlet, kinakausap yung mga ahente tungkol sa mga items na overstock. Yun ang dahilan kung bakit nagkakasale ang isang tindahan. Hindi naman desisyon ng tindahan yun So pag sinabi mo, ano gagawin namin? We will talk to the suppliers, which are distributors normally, and tell them that, look, overstock tayo. Imbis na isoli namin sa inyo, di pa naman mag-expire, pero imbis na isoli namin sa inyo by end of the year dahil ang dami, pag di natin i-sale to, di naman kailangan buy one take one Pwedeng less 20%, pwedeng less 10%, di ba? We will attract consumers, the fact that they're buying items at a discount. Sir Steven, magandang umaga po. Si Admar po ito, long time no hear. Sir, itong nakalipas na mga buwan, mga linggo, mga buwan, ay nagkaroon po tayo ng kaliwat kanang mga kalamidad po sa ating bansa to the point na yung ating national government ay nag-declare po ng national calamity. Ano pong epekto nito sa inyo pong mga miyembro po dito, sir? Okay. Sa amin, we comply. So wala naman masyadong nangyayari sa mga tindahan. But for the economy, for the long term, I'm saying, yung price freeze na yan,
it's an emergency or, quick fix, shortcut, immediate response, no? Dahil nga sa kalamidad. Okay, price freeze. Natapos ang huling price freeze, October 21. Habang nasa Kuala Lumpur si Presidente, October 28, nag-declare na naman siya ng price freeze for 3 months until end of the year, which, 3 months is beyond end of the year. So kung nag-price freeze after price freeze ka, 3 months, 6 months ka nag-price freeze. Although, of course, ito lang yung mga minomonitor ng produkto, which is less than 300. Marami naman choice ang consumer. Kaya lang, pag parating kinokontrol ang presyo ng bilihin, ng manufacturers, no, it will not augur well for our economy. Bakit? Yung kung gustong nais mag-expand ng isang manufacturer, ng isang local manufacturer, hindi siya makapag-expand. Hindi siya makadagdag ng planta, hindi siya makapag-generate ng employment, dahil hindi siya pwede magtaas ng presyo. Of course, again, may other items siya na pwede igalaw ang presyo, di ba? Pero price, is a function also of competition. So ayaw ng manufacturers, ang SRP, galing manufacturers yun, hindi naman galing DTI. Kinapit na ng DTI yun. Bakit SRP ang manufacturers? Gusto nila, nationwide, ganito lang ang presyo nila para mabili ang ganitong, mamibili. Target market nila. So, competition keeps us in check, like I said. No? Hindi naman kailangan i-control ang prices. Of course, for the consumers, it helps them confidence-wise na, dito tataas. 300 items, less than 300 items siya. Diba? And sizes lang, ha? Kasi may sizes na pwede magtaas. Yung size lang na minomonitor ang hindi pwede magtaas. So it builds consumer confidence, for them to buy kahit na may kalamidad, no? Pero, kalamidad is by region, hindi naman nationwide, And then they call out a nationwide price freeze, no? It looks very good to the consumer, but, it's smoky points, no? For our economy, it doesn't augur well. Kasi nga, like I said, each 6 years, every election is a new republic, no, tayo. Kaya, wala mangyayari. We don't think long-term enough. Dapat continuous building of the industries, no, the manufacturing sector, no, who's important tayo, sangkap at pati hook, line and sinker, the whole product is important, di ba? So countries like Vietnam, Bangladesh, India, they're coming into their products, di ba? Kasi mas pura ang produkto. In China, hindi na natin kailangan sabihin. Opo, Sir Steven, ang ibig sabihin po ba nito, kasi nga meron ngang price freeze at umaaray na po yung sa sektor po ninyo dahil after nung unang price freeze, ninundan ulit ito hanggang sa katapusan. So, clarify ko lang, possible ba na maliban doon sa mga malapit na mag-expire ng mga produkto na pwedeng i-on sale, so possible na dahil nga dito sa price freeze na ito, maaring walang pagbaba, i-maintain na lang ito hanggang sa kasalukuyan o hanggang sa katapusan po ng taon yung presyo ng mga pangunahing bilihin para makabawi-bawi yung sektor po ninyo? Admar, what I'm saying is there's no need, for a price freeze for products not to increase. Pricing is a function of supply and demand. Diba? So hindi kailangan. Government should focus more on building the economy through the industries, on the different industries. We're talking retailing, manufacturing, so on and so forth. No, and not regulating, parang policing, thinking that the business sector is always do so and always wants, profit lang, diba? They should work hand in hand with the private sector para, gumagdan takbo at alam ng private sector, ganito ang direksyon na dapat gawin. Hindi yung baka mahuli tayo, parang ganun ang mindset na magdadaya ang manufacturers or This afternoon there's a meeting. We have a meeting with DTI. They call the meeting with select retailers. The agenda has not been, not siya mga items pag-uusapan, no? Pero hindi pa sinabi, so mamaya pa namin nalaman kung ano mangyayari sa meeting. Opo. Sir, sa inyo pong hanay, dumarami po ba yung inyong mga miyembro? Ibig sabihin, kumbaga, marami po bang mga nagbubukas ngayon na mga maliliit, mga malalaking mga supermarket po? Kasi sa pagiging practical po ng mga Pilipino, alam na siguro nila na kumpara sa mga mall talaga,
naghahanap na rin sila ng ano kasi mas makakamura lalo na pag maramihan yung kanilang pagbili ng mga items. Dumarami po ba yung inyo pong hanay po, sir? The cost of mobility is very important. No? Bahalang sakayan, gasolina, oras, traffic, no? Baha, ulan. Ang marami nagbukas yung mga hard discounters, yung makakita natin dalawang chain na bago na tayo ng mga tindahan. For our members, may nagbukas. Pero hindi marami. Pero meron din supermarket na nagsara. So, hindi napapansin na dapat nagsara ng tindahan eh. Napapansin lang natin pag may bubukas. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, Sir Steven, ano na lang po yung maipapayo ninyo na mga diskarte sa ating mga kababayan ngayong papalapit na po yung Kapaskuhan at pagsalubong na rin sa bagong taon. Malapit na rin siguro, baka naibigay na yung kanilang 13th month pay. Paano ba nila ito masusulit po at para maging merry ang kanilang Christmas at happy ang kanilang New Year po, Sir Steven? Yeah, napakalapit na, 22 days. Practically 3 weeks to go. So, it's time to go out, and buy a few things. Kung alam nila kung anong handa nyo, dapat naman siguro alam na ninyo, no? Sa lapit na ng Christmas Day, no? Noche Buena, no? So, maganda kayo mag-plan, pilistahan kayo. Yung mga kailangan ng bilhin, yun ang unahin ninyo. Hindi kailangan, ang sarap mabili pag may pera pag may 13 month, di ba? Oo. Para shoot at, nauna yung kailangan ihanda. At ilagay lang natin sa papel kung anong kailangan bilhin, yun ang unahin natin. Kapag may natira, saka tayong tumampot ng other items. Now, sale items, God said, the misconception is parating near expiration of sale items. Hindi parate. Yes, it is reason for suppliers to start selling their items at a discount kapag malapit na para hindi masira. Diba? Distributors would rather that we sell at a discount rather than isoli sa kanila. Kasi may soli yan eh. Ano gagawin nila doon? Ibenta rin nila ng mura, di ba? So, they'll give us, they'll probably, if they don't notice that's overstocked ang isang tindahan with certain items, the tindahan is the one who will call the attention of the supplier. Pwede ba ibenta na natin mas mura to dahil isusoli na namin sa inyo to, di ba? So, that's it. Yun na nga, go to the sales section. Hindi lahat about to expire. Ano ba yung mga ibang dahilan? Bakit nagsasale ang isang item? Overstock, I mentioned that. Magbabago ng packaging from glass, magiging PET bottle. From PET bottle, magiging Tetra Pak. O change in size. Magbabago na ng size next year. So, kailangan maubos ang existing stocks. No? Pag-change ng label, may na-discover silang mas magandang ilagay or mas attractive na label. Diba? So, they have to finish all their products with the old labels. Diba? So, there are so many reasons, no? I-phase out ang isang produkto. Ayaw na namin itong flavor na to. Walang bumibili ng strawberry flavor or ng chocolate, halimbawa. No? Tag-isang produkto. I-phase out na natin, ibenta na natin. Baka matikman din yung ibang flavors natin. Diba? So there are so many reasons why binibenta sinisale ang item. Of course, you check the expiration date. And if the date is January 8, for example, expiration date, no? Best before January 8 or expires January 8. And you're gonna use that for Noche Buena and Medianoche. Shoot by date? Yes. Punta natin, di ba? Lalo na yung iba dyan, madalang, pero may buy one take two nga eh. Kapag katindi ang sale, kapag naghahabol ng quota ang manufacturers.